Marami ang naniniwala na sadyang may mga tao na may kakayahan na ipanawagan ang mga kaluluwa ng mga taong sumakabilang buhay na. Channeling ang tawag sa kanilang ginagawa kung saan tumatawag sila ng espiritu ng mga taong namatay na at sa pamamagitan nito ay makakuha sila ng mga mensahe mula sa kabilang panig ng buhay. Tanging mga taong may third eye o tinatawag na pangatlong mata ang nakakagawa daw nito. Sa isang haunted house naman, isang black lady o nakaitim daw na babae ang dahilan ng madalas na pagkamatay ng mga tumitira. Sobrang lungkot daw ang bumalot kay Gilbert habang nasa bahay at biglang pumasok sa kanyang isip ang mensahe ng itim na babae. There's a remorse that kung may mamatay man, hindi ko ito sinasadya. Gusto ko lang din magpakita kasi nga nangungulila ako eh. Sa pangatlong pagkakataon, naging tulay naman siya sa pag-uusap ni Michelle at ng kanyang yumaong asawa. Baba! Baba! Namatay sa isang nakawan ang asawa ni Michelle. Wala pang isang taon ang kanilang pagsasama kaya't napakasakit ng nangyari. Marami pa kaming plans. Tapos bigla nangyari yun. Tapos alam mo yung hindi man lang kami nakapag-usap nung morning na yun. Habang nag-uusap si Michelle at Gilbert, nakapangingilabot na bigla na lamang daw itong nagsalita. Nagkukwento siya about sa akin. Parang gano'n. Sabi ko, ba't mo alam? Sabi ko gano'n. Gusto kong sabihin sa kanya kagad. Hindi mo siya kilala, I love you. I love you. Gumanon siya sa akin. Tapos sobrang naiyak na ako nun. Sobrang kinilabutan na ako. Binanggit din daw nito ang tungkol sa kinalalagyan ng hinahanap na mga papeles at iniwang pera sa bangko. Tinignan mo na ba yung cabinet? Pumapasok sa isip ko lagi, aparador, na meron ba kayo nito? Natingnan mo na ba to? Tumahimik siya. Tapos sabi niya, meron kami. Hindi ko pa natitingnan. Pinuntahan agad ni Michelle ang aparador at doon nga niya nakita ang naiwang kayamanan ng asawa. Sobrang thankful ako kasi parang in a way, kahit sandali lang, nakasama ko siya. Aminado si Gilbert na mayroong mga taong hindi maniniwala sa kanya. Baka nga daw akalaing nasisiraan pa siya ng ulo. Pero hindi daw siya takot sa mga akusasyong ito dahil ang mahalaga, maging instrumento daw siya sa panandali ang pag-uugnay ng mundo ng mga patay at buhay.